Ano ang dapat gawin kung may nakikita tayong sintomas ng heat stroke ang isang tao? Gumawa po agad tayo ng mga cooling measures para mapababa natin agad ang temperatura ng katawan. Pag lumala po, maari pong ang isang pasyente ay maari pong mapunta sa tinatawag nating heat stroke. Sa tumataas na heat index at sobrang init ng panahon ngayon, hindi lang pagkain ang pwedeng masira, kundi pati na rin ang katawan natin. Totoo nga ba ang heat stroke ay pwedeng maging deadly? Ako po si Dr. Dennis Ngo at samahan ninyo ako ngayon episode ng Real Talk with Doc upang alamin ang isang napakahalagang usapin ngayon tag-init, ang heat stroke. Alam nyo ba na tuwing buwan ng Mayo, isa ito sa mga pinaka-common na medical emergencies sa Pilipinas? Dahil sa matinding init ng panahon, marami ang maaaring maapektuhan ng heat stroke na pwede humantong sa seryosong kondisyon o maging kamatayan. Kaya ngayon araw na ito, tatalakayin natin kung ano ang heat stroke, paano ito maiiwasan at ano ang dapat gawin kung may kakilala tayong vulnerable rito. Makakasama natin ngayon ang isang eksperto sa larangan ng neurology upang bigyan linaw ang lahat ng ating katanungan tungkol sa heat stroke. Walang iba kundi si Dr. Meliza Dadua Ical. Ikinalulugod ko po na makapagbahagi ng aking kaalaman sa araw na ito tungkol po sa heat stroke. Pero bago tayo dumiretso sa talakayan natin, Dr. Meliza, may inihanda kaming isang mabilis na segment para sa iyo. Ito ang Flash Talk with Doc kung saan babanggitin ko ang ilang karaniwang ginagawa ng mga Pinoy tuwing tag-init at sasabihin mo, ito ba ay hot or not? Ready ka na, Dr. Meliza? Ready na po. Ready na, Doc. Pagbilad sa araw ng walang proteksyon, hot or not? Not. Pag-inom ng malamig na soft drinks para pawiin ang uhaw. Not. Pagsuot ng light-colored and breathable na damit. Hot. Pag-inom ng maraming tubig sa buong araw. Hot. Pag-inom ng alak sa beach o pool party. Not. Pag-ehersisyo sa labas ng tanghaling tapat. Not. Pagsusuot ng sombrero o payong habang naglalakad sa initan. Hot. Ayan, mga kabarangay Belkens, tandaan ninyo ang mga hot and not tuwing tag-init. Mamaya alamin natin kung bakit ilan sa mga ito ay dapat na iwasan. So, Dr. Meliza, para sa kaalaman ng lahat, ano ba ang heat stroke? At paano natin malalaman kung ang may heat stroke na isang tao? Ang heat stroke, Dr. Dennis, ay isa pong sakit na ang dahilanan po ay ang matinding exposure sa init ng araw sa matagal na panahon. Nasisira po ang temperatura ng ating katawan dahil nawawala po ang kakayahan na mag-regulate na ng ating katawan. Kaya maaari pong umabot ang ating temperatura ng 40 degrees. At ito po ay kung lalala po ay magkakaroon po ng pagbabago sa ating mental status. Maari po ang isang pasyente ay magkaroon ng pagkalito, maaring magkaroon ng deliryo, magkaroon ng kumbulsyon, at ang malala po ay pagkakaroon po ng estado na tinatawag nating comatose. Ano ang pinakaunang sintomas ng heat stroke? Ang mga maaari pong unang simptomas ng heat stroke po ay ang pagsakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka at pagduduwal, panghihina, at maaari pong namumula ang ating mga balat dahil po ito sa taas ng ating temperatura, at ang pinakamahalaga po ay ang pagkakaroon po ng pagbabago sa ating pag-iisip, at yun nga po ay ang mga pagkalito, deliryo at pagkukumbulsyon. Ano ang pagkakaiba ng heat exhaustion at heat stroke? Pareho po ang heat exhaustion at heat stroke na sakit na dulot po ng dahil po sa tindi ng init. Halos ang simptomas po nila ay nagkakapareho. Sa heat exhaustion po ay maaari pong magkaroon ng matinding pagpapawis, mabilis na tibok ng puso, mabilis na paghinga, mataas din pong temperatura, ngunit nandun pa po ang kakayahan ng ating katawan na ma-regulate yung temperatura, na pag lumala po ay maaari pong mapunta sa tinatawag nating heat stroke, kung saan nawawala na po ang kakayahan ng ating katawan na mag-regulate ng temperatura, kaya po maaring umabot talaga tayo ng 40 degrees. Totoo ba na ang pagkahilo at ang paghihina ay senyales ng heat stroke? Tama po, maaring ganun lang po kasimple ang unang simptomas ng heat stroke. Ngunit kapag ito po ay napabayaan, hindi natin nabigyan ng karampatang lunas, ay maaari po talagang mapunta na sa heat stroke.
So, ano ang dapat gawin kung may nakikita tayong sintomas ng heat stroke ang isang tao? Kapag po tayo ay nagsuspetsa ng isa pong pasyente ay nagkakaroon ng heat stroke, ito po ay isang medical emergency. Ibig sabihin, critical po ang kanyang kondisyon, kaya nararapat po na ang pasyente ay madala agad sa pinakamalapit na ospital. At ang mahalaga po ay gumawa po agad tayo ng mga cooling measures para mapababa natin agad ang temperatura ng katawan. Katulad po ng mga ice packs, yelo, pagpunas po ng mga malalamig na tuwalya. Dr. Melissa, kanina sa ating Flash Talk with Doc, may mga binanggit kang hot at not hot na summer habits. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit kailangan iwasan ang ilan sa mga ito? Pagbilad sa araw ng walang proteksyon. Ito po ay not. Dahil po kapag po naka-expose ang ating katawan sa init ng araw, ay lalo po tayo mag-generate ng init sa katawan, kaya tataas po ang temperatura ng ating katawan. Ang pag-inom ng malamig na soft drinks para pawiin ang uhaw. Ito po ay not. Dahil ang soft drinks po ay mga inumin na maaari pong magpabawas ng fluid sa ating katawan, kaya pwede rin po tayong ma-dehydrate. Ang pagsusuot ng light-colored and breathable na damit. Yan po ay hot dahil mas maganda po na ang ating po mga sinusuot ay mga tela na makakatulong po para mapababa natin ang temperatura ng ating katawan. Pag-inom ng maraming tubig sa buong araw. Yan po ay hot dahil kailangan po i-hydrate natin ang ating katawan, tayo man po ay walang ginagawa o kaya po ay tayo ay aktibo. Pag-inom ng alak sa beach or pool party. Ito po ay isang not dahil ang inumin po ng mga alcoholic beverages ay nakakaapekto po sa pag-regulate ng temperatura ng ating katawan. Pag-ehersisyo sa labas sa tanghaling tapat. Ito po ay isang not dahil kapag tayo po ay aktibo or may strenuous na exercise, lalo pong nag-generate ng init ang ating katawan, lalo na po at sa kainitan ng araw. Pagsusuot ng sombrero o payong habang naglalakad sa initan. Ito po ay isang hot dahil ito po ay mga hakbang para proteksyonan ang ating katawan para hindi masyadong tumaas ang temperatura ng ating katawan. Maraming salamat, Dr. Melissa. Para masigurong ligtas tayo ngayong tag-init, Dr. Melissa, ano-ano ang best practices upang maiwasan ang heat stroke? Para maiwasan natin ang heat stroke, una po sa lahat ay iwasan po natin na tayo po ay naka-expose sa init ng araw sa matagal na panahon. Gumamit po tayo ng mga loose at lightweight na mga damit. Kung tayo po ay lalabas, maaari po na ipagpaliban natin sa mga mas malalamig na oras within the day. At kung may mga activities po tayo, ay mas mainam po na indoor ang ating pong mga activities. Tayo po ay gumamit ng mga proteksyon para sa ating katawan, katulad po ng mga nabanggit kanina, mga payong, sombrero, mga sunblock, at ang mahalaga po ay tayo po ay uminom ng maraming tubig sa buong araw. Tayo man po ay walang ginagawa o tayo po ay aktibo, pero lalo na po kung tayo po ay may strenuous na activity for the day. At ang pinakamahalaga po sa lahat, kapag po tayo ay nakakaranas ng ganitong mga simptomas, tayo po ay pupunta agad sa pinakamalapit na ospital, gagawa po tayo ng mga cooling measures para po agaran na mapababa ang temperatura ng ating katawan. Dr. Melissa, maraming salamat sa inyong napakagandang paliwanag at mga mahalagang paalala tungkol sa heat stroke. At sa ating mga kabarangay Belkens, sana ay marami kayong natutunan sa ating episode ngayon. Kung gusto ninyong makakuha ng marami pang impormasyon tungkol sa kalusugan, huwag kalimutan i-like, i-share at i-follow ang Belkens Facebook pages para sa accurate at reliable health information. Ako po si Dr. Dennis Ngo. Ito ang Real Talk with Doc. Kita-kits sa susunod na episode. Stay safe and hydrated, everyone!